Ayoko na! Gutom na gutom na gutom na ako! Wait, bakit ba gutom na tong babaeng to? Bago namin i-explain kung bakit gutom na yan, let us give you a little bit of story. Uso pa ba ang harana? Marahil ikaw ay nagtataka. Alam mo ba na may isang lugar sa Maynila kung saan pwede kang mag-time travel? Libre pa? Yup, I'm talking about the National Museum of History. As in, literal na history trip sa totoong buhay. Akala mo boring? Hindi to basta tambakan ng lumang gamit. Kasi, bawat artifact dito, may chismis. Este, kwento ng bayan. Halimbawa, may mga lumang kasulatan ng katipunan dito. Imagine, hawak mo yung papel na hawak din ni Bonifacio dati. Grabe, diba? Meron ding mga gamit sa sinaunang Pilipino. As in, bago pa dumating ang mga Kastila, ang mga ninuno natin may sariling sistema na. Sorry na lang sa di nag-review ng Araling Panlipunan. Tapos, kung estudyante ka, good news, libre ang entrance. As in, walang bayad. Kailangan mo lang ng valid ID at konting lakas ng loob para harapin ang bantay. Charot! At hindi lang ito basta building. Isa rin itong dating legislative building. Oo, yung mga batas noon, dito ginagawa. From politika to kultura. Isang history talaga ang vibes. Kaya, kung gusto mong mag-museum date, mag-review ka ng history. O, magpa-intellectual sa Instagram. This is the place to be. May kaalaman ka na, may content ka pa. Again, this is the National Museum of History, kung saan ang past, present na ulit. At kung feeling mo, tapos na ang lakad, Puno ang langit ng bituin at kay lamig pa ng hangin. uy, hindi pa. Diyan lang sa tabi, lakad ng kaunti, nandyan na ang National Museum of Anthropology. Dito naman, hindi lang kasaysayan ng bida, kundi ang sining, kultura at buhay ng mga Pilipino mula Luzon hanggang Mindanao. Alam mo ba na may mga totoong bahay ng Ifugao sa loob ng museum? As in, pwede kang pumasok, tumingin-tingin at maramdaman kung paano ang simpleng pamumuhay sa mga bundok noon. Meron ding mga instrumentong pangkultura, yung mga gitara, gong, at kung ano-ano pang hanap buhay, pangsayaw at pang-ritual. Kultura? Check. Arts? Check. Aesthetics? Check na check. Tapos yung mga tattooing tools ng mga sinaunang tribo, nandito rin. Nauna pa ang mga Pinoy sa body art bago pa nauso ang minimalist ink sa Instagram. Every floor, iba-ibang rehiyon. So para ka talaga nag-Luz Women Tour na walang pamasahe. Kung yung History Museum ay kwento ng bansa, itong Anthropology Museum naman ay kwento ng tao ng mga Pilipinong nagmahal, nasaktan, naglaban at nagtahi ng sariling kultura. At kung mahilig ka naman sa art, drama at food shots, dito ka na sa susunod nating stop, ang National Museum of Fine Arts. At oo, siya nga, dito mo makikita ang spolarium ni Juan Luna, yung painting na halos mas malaki pa sa future mo. Charot! Kung first time mo siyang makita in person, trust me, goosebumps yan. Parang hinihigop ka papasok sa painting. Pero hindi lang yan ang laman ng museum. Actually, buong building ito na puno ng likhang sining ng mga Pilipino. Mula pa noong Spanish era hanggang sa mga modern at contemporary artists ngayon. May mga obra na realistic, may abstract, may di mo gets, pero ang mahal pala. Alam mo na, art is subjective.
Andito rin ang works ng mga legends katulad nila Hidalgo, Amorsolo, Ocampo, Alcuaz, Kyukok at marami pang iba. Mga pangalang hindi lang pang textbook, kundi pang proud pag Pinoy ka. At kung mahilig ka sa architecture, panalo rin tong building na to. Dating Korte Suprema to, kaya may courtroom vibes pa sa ilang hall. Madaming estudyante dito na nagdo-drawing, nagpipaint, o nag-exist lang with their tote bags at sketchpads. Vibes kung vibes. Ibig lang kapag handa na, hindi na lang kung trip lang naman. Kaya kung gusto mong masilip hindi lang ang kasaysayan, kundi pati ang kaluluwa ng sining at kultura ng Pilipinas, one word lang best, museo. Libre na, may matututunan ka pa. Saan ka pa? Sana di bagong pagtingin. We are at the Rizal Monument, located at the center of Rizal Park in Manila. It's one of the most famous landmarks in the Philippines. It was built to honor Dr. Jose Rizal, the national hero of the country, who was executed on December 30, 1896, for helping Filipinos to fight for freedom through his writings and patriotism. Here near the Rizal Park is the Gomburza Monument, located inside the Rizal Park in Manila. Honors the three Filipino priests, which is Mariana Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora, collectively known as Gomburza. They were executed by Garrote on February 17, 1872, after being falsely accused of leading the Cavite Mutiny, an uprising of Filipino workers and soldiers against Spanish colonial authorities. Sa araw-araw, tanging ikaw ang palagi kong hinahangad. Japanese Garden, located within Rizal Park in Manila, is one of the park's most serene and picturesque attractions. It was constructed in the 1970s as a symbol of peace and reconciliation between Japan and the Philippines after World War II. So, bakit nga ba gutom na gutom yung babaeng yan? Oo, yan. Hindi nyo ba napapansin na halos sa lahat ng video ay lagi siyang nahagit? Ang lakas makadora the Explorer kung maka-explore ng mga museum.